Manggoyong, labas mo na yung mga kabayo, utos ni Sebastian sa katiwala. Si Titan na lang sakyan mo love, he will be gentle with you. Nilapitan ni Sebastian ang isang itim na kabayo at dinala kay Phoebe. Are you sure na papasakayin mo si Phoebe kay Titan? As I know you don't allow anyone to ride on him, except for Manggoyong when he is checking Titan, di makapaniwalang tanong ni Hemera. Bukod kasi kay Thunder isa rin si Titan sa mga kabayo ni Sebastian. And as far as she know walang pinapayagan si Sebastian na sumakay kay Titan, maliban kay Manggoyong na kinakailangan upang maalagaan ang kabayo, kahit si Edison na nagbalak dati na sumakay dito, ay hindi pinayagan ni Sebastian. Phoebe is my wife and whatever I owns or have, she can have, and from now on every time we are here si Titan ang sasakyan niya, maautoridad na sabi ni Sebastian, tiwala kasi siya sa alaga na hindi nito ihuhulog ang asawa. My boy, take care of my love, I trust you not to make her fall. Habang kinakausap ni Sebastian ang kabayo, ay hinihimas niya ito sa may bandang ulo, tanda na pinapaamo niya ang hayop. Don't be afraid of him love, hindi ka ihuhulog ni Titan. Nakita kasi ni Sebastian na medyo natakot ang asawa, alam niyang marunong sumakay ng kabayo ang asawa, pero hindi ito ganun ka-eksperto sa pagsakay nito, hindi tulad nila ni Hemera, na kaya pa nilang maglaro ng polo at mag-racing. Inalalaya ni Sebastian ang asawa na samampa, sinuguro nito na kampante ang asawa, na nakasakay sa kabayo, matapos masiguro na ayos na ang asawa, sinakyan na niya si Thunder. Mabait itong si Titan. Pinalapit ni Sebastian ang kabayo niya sa kabayo ni Phoebe. Shadow baby, we have a mission today. Kaya be cooperative to mommy, bulong ni Hemera sa kabayo niya, she already have plans to make everyone's attention put on her. Bakit nga ba hindi nag-aalaga ng kabayo ang daddy mo? Tanong ni Solomon habang iniikot nila ang farm sakay ang mga kabayo. We have before po as far as I know. Kasi noong bata ako natatandaan ko pa iyon ang madalas nilang gawin ni Tita Valerie, when we visit Tagaytay together. But when I reach high school, bigla na lang nila binenta ang mga kabayo namin, kwento ni Phoebe. Sa natatandaan niya may 5 alagang kabayo ang daddy niya. Bakit daw binenta ng daddy mo? Curious na tanong ni Solomon. Nanay Maming said na nahulog daw kasi si mommy ng isa sa mga kabayo, and nagka-phobia na daw si mommy. Kaya daddy decided to sell them, kasi every time daw na nakakakita ng kabayo si mommy, bumabalik daw yung takot na naramdaman niya when she fell. Pero sa totoo lang nagtataka din si Phoebe, kung paano nahulog ang ina, samantalang sa pagkakaalam niya, ay biyasa ang ina sa pagsakay ng kabayo. You know the best medicine for her fear is to face it. Dapat sumakay ulit si Veronica sa kabayo, para mawala ang phobia niya dito. Sa pagkakaalam ko pa naman ay magaling siya sa pangangabayo noong dalaga pa siya, sabi ni Margot. Sa totoo lang kilala niya ang pamilya ni Veronica, dahil na rin sa ama nito na isa rin businessman. I don't, she is open to that idea po. Sabi ni Phoebe kilala niya ang ina kapag sinabi nitong ayaw niya, ay hindi talaga nito gagawin. Maybe because ang horseback riding ang naging bonding moment ng daddy mo, at ng tunay mo na ina. Kaya siguro ayaw na ito ng mommy. She is jealous to her sister. I really need to be close to Veronica Duffield. I can use her to all my plans. Pagkausap ni Hemera sa isip niya. Are you up to a race now baby boy? Hamon ni Hemera kay Sebastian. Yes of course, kanina ko pa yan hinihintay Goldilocks. Mayabang na sabi ni Sebastian. Goyong, clear ba ang dadaanan ng 2 bata sa kanilang racing? Tanong ni Margot, hindi lang kasi sila sa isang clear area magre-racing, kundi dadaan sila sa isang forest malapit sa farm, kung saan inayos para talaga sa pagkakarera at pamamasyal gamit ang kabayo. Opo Doña Margot, na-check na po namin kanina. Ang kagubatan ng sabihin ninyo na mangangabayo kayo, sabi ni Manggoyong, wala silang pinayagan na mga bisita na mangabayo, dahil nga alam niya na magkakaroon ng karera sa pagitan ni Señorita Hemera at Señorito Sebastian niya. Good. So kung okay na ang lahat, let's start now, masayang sabi ni Hemera. Wait, what is the price? Tanong ni Margot. Well, hindi ko alam Holmiani, what do you think? Pilyang sabi ni Hemera, whoever wins will decide what price she want, pinal na sabi ni Solomon. Game. Sabay na sabi nila Hemera at Sebastian. Hindi po ba sasali si Señorita Phoebe?
Biglang tanong ni Manggoyong. Nako, hindi po Manggoyong, hindi ako ganun kabiyasa sa pagsakay ng kabayo. Tama na itong nagagawa ko makapasyal sakay ng kabayo. Nahihiyang sabi ni Phoebe. That's okay love, just cheer for me. Nakangiting sabi ni Sebastian sa asawa, maya-maya lang ay bigla niyang hinalikan ng mabilis sa labi ang asawa, na kinagulat ni Phoebe. Just a lucky charm, sabi ni Sebastian sabay tawa nito. Sa gulat ni Phoebe sa ginawa ng asawa, ay di sinasadyang nasipa ni Phoebe si Titan, na di nagustuhan ng kabayo, kaya gumalaw ito ng di inaasahan ni Phoebe, dahilan upang bahagyang magpanik siya. Agad naman nakita ito ni Sebastian, na mabilis na bumaba sa sinasakyan na kabayo, upang pakalmihan si Titan. Hey, Titan, calm down boy. It's okay, nagulat lang si Phoebe, pagkakalma ni Sebastian sa kabayo. Sorry love, I didn't expect na sobra kang magugulat. Hawak pa rin ni Sebastian ang tali sa kabayo, habang kinakausap ang asawa na pinapakalma niya rin. Don't worry, hindi ka ihuhulog ni Titan. Nagulat din siya sa paggalaw mo, but he is fine now, pag-assure ni Sebastian sa asawa. But if you want to go down already, it's okay. No, it's okay. I think he is calm now. Ayaw masira ni Phoebe ang araw nila, nang dahil lang sa natatakot na siya. Next time apo, be careful on your move. Kahit ba gusto namin ang nakikita namin kaswitan nyo, ay hindi naman namin gugustuhin na may mangyaring masama kay Phoebe, pagpapaalala ni Margot sa apo. Now I know exactly what I will do. Thanks for the idea Sebastian, kahit pa naiinis ako sa ginagawa mo, soon sa akin mo din gagawin yan, sabi ni Hemira sa isipan habang ngumigiti ng palihim. Mauunan ako sa starting point baby boy, just follow me when you're ready. Gusto niyang mauna doon upang makausap si Rocky. Isa sa nagtatrabaho sa farm. Are you sure you're okay now? Tanong ni Sebastian sa asawa, nag-aalala siya dito dahil sa tingin niya ay natatakot na ito, ngunit ayaw lang sabihin, dahil sa ayaw nito masira ang kasiyahan na nagaganap. Yes, I'm fine. Now go, Hemira is waiting for you already, pag-assure ni Phoebe sa asawa. Rocky, siguraduhin mo na nailagay mo sa tamang posisyon ang pinalagay ko sa'yo, Mataray, na sabi ni Hemira. Nasa ayos na lahat ng mga pinagawa niyo, Señorita, sagot naman ni Rocky. Kaninang umaga ay tinawagan siya ng dalaga, upang ipagawa ang ilang mga bagay. Matagal na siyang nagtatrabaho sa farm, dito niya nakilala ang dalaga, dahil madalas ito sa isla. Nagkaroon ng matinding pangangailangan si Rocky noon, dahil nagkaroon ng matinding sakit ang anak. Nagkataon naman na hindi siya makahingi ng tulong sa amo ng mga panahon na yun, ang tanging naroon sa isla ay si Hemira na sa di inaasahan pangyayari, ay nahingan niya ng tulong. At dahil dito utang niya sa dalaga ang ikalawang buhay ng anak niya, kaya kahit anong ipagawa nito sa kanya, ay ginagawa nito ng walang pag-aalinlangan. Meron pa akong ipapagawa, siguraduhin mo na nasa eksaktong lugar, at eksaktong oras si Phoebe. Napapakinabangan ngayon ni Hemira ang tulong na naibigay niya kay Rocky. Tama lang ang naging desisyon niya na tulungan ito noon. Sigurado po kayo, Señorita, kapag ginawa po ninyo iyon pwede po dalawa kayong masaktan, pag-aalalang sabi ni Rocky. It will not, just do what I told you to do. Ako na ang bahala sa mga susunod. Sige na, umalis ka na, parating na si Sebastian, Mataray, na sabi ni Hemira. Opo, Señorita. Iniwan na ni Rocky si Hemira at tinungo ang kinaroroonan nila Phoebe. Kapwa nasa starting point na sila Sebastian at Hemira, bago umalis sa tabi ng asawa ay banilinan ni Sebastian si Manggoyong, na huwag iwanan ang asawa niya. Baka kasi biglang magkaroon ng sampung si Titan at may hulog ang asawa niya. Sa hudyat ni Solomon ay nagumpisa na ang paligsahan. Alam mo iha, hindi dapat i-underestimate ni Sebastian si Hemira. Hemira is good also in horse riding. May malaking hasyenda ang daddy nito sa Bacolod, kaya nahasa si Hemira sa pangangabayo, buong pagmamalaki ni Margot kay Hemira. Mukha nga po sa kilos pa lang niya, ay alam mo na po na eksperto siya dito, habang sinasabi ni Phoebe iyon, ay nagkakaroon siya ng inggit kay Hemira. Sa nakikita niya ay nag-enjoy ang asawa sa ginagawa niya, at napakasakit sa kanya na hindi niya ito masamahan sa ganun hilig nito. Gusto po ba ninyo, Señorita, na pasyalan ang kagubatan na pupuntahan nila?
May mga bahagi naman po na di makakasagabal sa daraanan nila, suhesyon ni Mang Goyong. Pwede ko po kayong samahan Senyorita, nakakita ng pagkakataon si Rocky, na magawa ang inuutos ni Ramirez sa kanya, sa naging suhesyon ni Mang Goyong. Tila natuwa naman si Phoebe sa suhesyon ni Mang Goyong. Pwede po iyon, tuwang tanong ni Phoebe. Oo nga pala pwede iyon iha, kung gusto mong mamasyal di ka na namin masasamahan ng lolo mo, at ako ay medyo napapagod, doon na muna kami sa gazebo, doon na namin hihintayin ang mananalo, sabi ni Margaret na nakaramdam na ng pagod. Pasensya ka na iha, kung hindi ka namin masasamahan, hindi ko rin naman pwedeng iwanan ang lola. Mula doon sa gazebo ay makikita naman namin kung sino ang mananalo. Huwag niyo po akong alalahanin lola, lolo, kaya ako na po, at isa pa nandito naman po sila Mang Goyong, para samahan po ako, masayang sabi ni Phoebe sa dalawang matanda. Si Rocky na lang ang pasamayan mo kay Phoebe Goyong, tutal kabisado din naman ni Rocky ang ugali ni Titan, kung sakaling magiba ang mood nito. Dito ka lamang at samahan mo kami ni Margaret, sabi ni Solomon kay Mang Goyong nang akmang sasakay ito ng kabayo, para masamahan si Phoebe. Pero doon Solomon sinabihan po ako ni Senyorito Sebastian, na huwag iwanan si Senyorita Phoebe, dahil nga po kay Titan, kilala nyo naman po ang apo ninyo, kapag hindi sinunod ang bilin nito, sa tagal na kasing naninilbihan ni Goyong sa mga Davies ay kabisado na niya ang bawat ugali ng mga membro ng pamilya, lalo na si Sebastian na malapit sa kanya, dahil sa dalas nito sa isla, at bukod pa sa marunong itong makisama. Huwag mong alalahanin ang apo ko Goyong. Ako ang baalang magsabi sa kanya, paniniguro ni Margaret sa katiwala. Kaya naman sumakay na si Rocky sa kabayo, upang samahan si Phoebe sa pamamasyal sa gubat. Siguraduhin mong magiging ligtas si Senyorita Phoebe Rocky, kung hindi parehas tayong lagot kay Senyorito Sebastian, kilala mo naman siguro, kung paano magalit ang Senyorito. Paalala ni Goyong kay Rocky, meron kasing kakaibang nararamdaman si Goyong, na sa tingin niya ay hindi magandang mangyayari, kaya naman pinipilit niyang siya ang sumama kay Phoebe, dahil na rin sa mas kilala siya ni Titan, kung sakaling magwala nga ito. Ako po ang bahala Tatay Goyong, paniniguro ni Rocky, kahit hindi siya siguro sa plano ni Hemira. Halika na po Senyorita Phoebe, yaya ni Rocky kay Phoebe. Naunang naglakad ang kabayong sinasakyan ni Rocky, habang nakasunod naman si Titan at Phoebe. Di nagtagal ay napasok na nila ang kagubatan. Sumunod lang po kayo sa akin Senyorita, upang hindi po kayo maliga, paalala ni Rocky kay Phoebe. Tangulang ang sinagot ni Phoebe kay Rocky, namamangha kasi siya sa nakikita niya sa kapaligiran niya, she really loved nature, kaya naman na-appreciate niya ng gusto ang pamamasyal nila. Samantala si Rocky naman ay unti-unti nilalapit si Phoebe sa lugar na pinag-usapan nila ni Hemira, medyo bonibilasan na niya, dahil sa ilang saglit lang ay darating na ang mga nagkakarera. Nang masiguro niya na nasa tamang lugar na siya, ay sinubukan niya itago si Phoebe sa mga halaman at puno, upang hindi sila mapansin ng sino mang daraan. Halos magkapantay lang sina Sebastian at Hemira sa nangyayaring paligsahan. Tutuong kayang makipagsabayan ni Hemira ng pabilisan kay Sebastian. Malapit na sila sa lugar, kung saan napag-usapan nila ni Rocky, ay unti-unti binigala ni Hemira ang pagpapatakbo kay Shadow upang hindi makahalata si Sebastian. This is it baby, mommy need your help kaya be ready, kausap ni Hemira sa alagang kabayo. Move fast Hemira maiiwanan na namin kayo ni Thunder, sigaw ni Sebastian kay Hemira. Nakalampas na siya sa lugar kung nasaan si Phoebe. Narinig naman ni Phoebe ang boses ng asawa, kaya medyo na-excite ito. Sila Sebastian ba yun? Malapit lang ba sila dito? Natutuwang sabi ni Phoebe, gusto niya makita ang asawa sa ginagawang pakikipagkarera. Opo Senyorita sila nga po iyon, pero hindi po kayo pwedeng lumabas dyan sabi ni Rocky. Hindi na narinig ni Phoebe ang huling sinabi ni Rocky, dahil sa sobrang tuwa niyang makita ang asawa, ay lumabas siya sa kinaroroonan, at napunta kung saan daraan si Hemira. Nasisiguro ni Hemira na nasa tamang lugar na si Phoebe, kaya naman unti-unti na niya binibilasan ang pagpapatakbo kay Shadow. This is the part where you will apply what I teach you Shadow, I'm counting on you, sabi ni Hemira sa kabayo. Hindi nga nagkamali si Hemira, nandoon na nga si Phoebe, natanong na niya ang babae. Kaya naman buo na ng kumpiyansa niya na magagawa niya ang plano niya.
Samantala naman si Sebastian ay napansin hindi na nakasunod sa kanya si Hemira, kaya naman napagpasyahan niya balikan ang dalaga, kahit naman nagpapaligsahan sila, kaya naman niya na hindi natatanawan ang dalaga, dahil sa baka may mangyaring aksidente dito, hindi na kasi nila sinama pa si Mang Goyong, na kadalasan ay sama-sama sa mga nais mamasyal at magkarera sa farm, upang masiguro ang kaligtasan ng bawat isa. Habang nabalik siya sa napag-iwanan kay Hemira, ay tila na mamalikmate siyang nakikita ang asawa niya. Teka, gano'n na ba siya ka-in-love at ka-addict sa asawa, kaya kahit saan ay nakikita niya ito? Pero teka, totoo ang nakikita niya si Phoebe nga ang nasa daan. Kung saan dadaan si Hemira, wait, this is not good. She is blocking the way of Hemira. Kapag hindi siya umalis doon, pwedeng magbanggaan sila ni Hemira. At heto na nga, natatanawan na niya si Hemira na mabilis na dumarating, hindi siya pwedeng lumapit sa asawa masyado ng huli, kapag ginawa niya iyon mas malaking disgrasya ang mangyayari. Bakit kasi nandito si Phoebe? Mahigpit ang bilin niya kay Mang Goyong, na alagaan ang asawa, si Titan pa ang sinasakyan nito. Think, Sebastian, you have to do something or else, masasaktan si Phoebe at Hemira. Sigaw ni Sebastian sa isip niya. Phoebe, move out. Go, makakabangga mo si Hemira. Malakas na sigaw ni Sebastian. Dahil sa narinig ni Phoebe ang boses ng asawa, napalingon ito sa likuran niya, kung narinig niya nang galing ang boses ng asawa. Si Hemira naman ay palapit na sa kinaroroonan ni Phoebe. Phoebe, move. Phoebe, move. Sigaw ni Hemira kay Phoebe. Tila natataranta naman si Phoebe sa sigaw ni Hemira sa kanya, na dumarating na mabilis. Hindi niya alam ang gagawin. Tila naparalisa ang katawan niya. Any moment ay babangga sa kanya si Hemira at ang kabayo nito, at sigurado siyang parehas silang babagsak ng di maganda, dahil sa impact na mangyayari na banggaan. Don't panic, love, just move, Titan, patuloy na sigaw ni Sebastian. Hindi magagawang umiba ng daan ni Hemira, dahil mas mapanganib kapag iyon ang gagawin niya. Now, Shadow, do what we practiced before. Now, sigaw ni Hemira sa kabayo. Kinakabahan siyang hindi magawa ni Shadow ang tinuro niya dito, pero buo pa rin ang tiwala niya dito. Masasaktan siya, oo, pero tiyak niya na galos lang ang makukuha niya, at tiyak niyang nasa paligid lang si Rocky. Kaya naiginaya na niya si Shadow sa dapat nitong gawin, bahagya sila gumilid at nasiguro na niya na hindi sila tatama kay Titan at Phoebe. Para magmukhang ililigtas niya si Phoebe, paglapit nila kay Phoebe ay tinulak niya si Titan ng buong lakas paiwas sa kanila, dahilan upang matamba ang kabayo kasabay ni Phoebe. Sa babagsakan naman ni Phoebe, ay may mga maraming dahon na nakalagay na magsisilbing pananggalang niya, upang hindi siya magtamo ng sugat o matinding injury. Napasigaw si Phoebe nang pabagsak na siya. Hemira pushed Titan to rescue her, sa matinding aksident na maaring mangyari. Samantala, matapos matulak ni Hemira si Titan, ay sinunod naman niya ang napipintong pagbagsak niya at ni Shadow, tulad ng paghahanda na ginawa niya sa babagsakan ni Phoebe, na paghandaan na rin niya ang bagay na iyon. Hemira, careful, sigaw ni Sebastian, kahit alam niya hindi mangyayari iyon. Kunwaring sigaw ni Hemira nang pabagsak na siya. Sa pagbagsak niya ay nadaganan siya ni Shadow. Tila na estatwa naman ako sa akin pwesto, nang masaksihan ko ang mga nangyari. My mind went blank for a minute, when I realized I have to go to my wife. Agad kong pinalakad si Thunder, kung saan bumagsak si Phoebe. Love, when I saw her one of leg ay nadaganan ni Titan, kaya agad ko naman binuhat ang parte ng katawan ni Titan na nakadagan sa kanya. Titan, it's okay, calm down. Habang pinapakalma ko si Titan ay tinatanggal ko sa pagkakadega niya si Phoebe. Love, just relax. I saw in her face how scared she is. Senorita Phoebe, gulat na sabi ni Rocky. Hindi niya sinundan agad ang amo, dahil na rin sa utos ni Hemira. Help me to carry and stand, Titan. Bagamat nagulat si Sebastian na makita si Rocky, naging kalmado pa rin siya. Unti-unti na kasi siyang nagsisimulang makaramdam ng galit, dahil sa nakikita niyang kalagayan ng asawa. May mga gasgas sa braso at hita si Phoebe, masakit man ito, ngunit hindi iyon ang nasa isip niya. Takot ngayon ang bumabalot sa kanya. Dahil sa nangyari, masakit ang kanang paahita niya dahil sa pagkakadegan ni Titan sa kanya, pero nasisiguro niya na hindi iyon ganun kaseryoso. Isa pa sa kinakatakot niya ang nakikita niya reaksyon ni Sebastian. Nararamdaman niya na kalmado pa ito, pero sa oras na maayos na ang lahat,
alam niyang bubuhos ang galit nito. I'm sorry, biglang sabi ni Phoebe at hindi na nito napigilan pa na mapaiyak, natanggal na kasi nila Sebastian si Titan sa kanya. Nagulat naman si Sebastian sa naging reaksyon ng asawa, matapos nilang tuluyan natanggal si Titan sa kanya. It's not your fault love, it's an accident. Pagpapakalma ni Sebastian, pinunasan niya ang mga luha ng asawa gamit ang mga kamay. If only I stay where Rocky told me, it will not be happen, patuloy pa rin sa pag-iyak na sabi ni Phoebe. Stop blaming yourself, walang may gusto nang nangyari, now tell me ano ang masakit sa'yo. Can you stand? Sunod-sunod na tanong ni Sebastian. Aside sa mga gasgas ko, only my right leg hurts, but I think it's not serious, sabi ni Phoebe. Can you stand? Alalang sabi ni Sebastian sa asawa. Sinubukan ni Phoebe na tumayo, pero nang iapak na niya ang kanang paa niya. Napadaing si Phoebe, napahawak siya ng mahigpit sa asawa. It's hurt Sebastian. Dahil sa tingin ni Sebastian, nabugbog o anong ang nangyari sa kanang paa ng asawa, binuhat na lamang niya ito, yung buhat na pagbagong kasal. Si Hemira nasaan Sebastian? Alalang tanong ni Phoebe. Noon lang naalala ni Sebastian na si Hemira din ay naaksidente, masyado siya nag-alala sa asawa, kaya nawala sa isip niya si Hemira. Rocky, hanapin mo si Hemira, sigaw ni Sebastian habang buhat ang asawa. Put me down on that rock Sebastian so I sit, help Rocky to find Hemira, sabi ni Phoebe sabay turo sa isang malaking bato. Are you sure? Alanganin tanong ni Sebastian sa asawa. I'm fine, konti lang yung kirot na nararamdaman ko sa posibleng nangyari kay Hemira Sebastian. You have to be quickly in finding her, I will just stay here. Okay, I will be right back. Nilapag ni Sebastian ang asawa, at bago iwan hinalikan niya muna ito sa noo. Samantala si Hemira naman, ay nalaglag sa gilid ng daan, kung saan nawalan ito ng malay. May sugat din ito sa ulo, hindi katulad ni Phoebe, mas malubha ang nangyari kay Hemira. Hemira, mabilis na pinuntahan ni Sebastian si Hemira, nang makita niya itong walang malay. Hemira wake up, chinek ni Sebastian ang pulso at heartbeat ng dalaga, matapos iyon dahan-dahan niya binuhat si Hemira at dinala malapit kay Phoebe. Rocky, Senyorito Sebastian, anong nangyari kay Senyorita Hemira? Gulat na sabi ni Rocky, hindi niya inaasahan na mawawala ng malay ang dalaga. Tumawag ka ng tulong, bilisan mo, kailangan madala sa hospital si Hemira, bakas sa boses ni Sebastian ang pag-alala sa kaibigan. Mas mabilis po senyorito na isakay niyo si Senyorita Hemira kay Thunder, papunta sa kinaroroonan nila Manggoyong, mas mabilis po natin maililigtas si Senyorita Hemira, suhesyon ni Rocky. Tinignan naman ni Sebastian sila Phoebe, nakita ni Phoebe ang pag-aalangan sa hitsura ni Sebastian, iniisip siguro nito ang kalagayan niya. Go! Tama si Rocky, mas mabilis natin maagapan, kung anong injury ang meron si Hemira, kung dadalhin muna siya using Thunder, you're more than skilled to do that Sebastian, I will be fine, Rocky will be here to accompany me, just make sure you will send car or any vehicle to get me here, basta wag lang kabayo, sabi ni Phoebe, utang niya kay Hemira ang buhay niya ngayon, wala siyang gaano pinsala dahil sa pagliligtas sa kanya ni Hemira, kaya dapat lang na mailigtas ito agad. Of course I will do that. Rocky, ikaw na bahala sa asawa ko. And make sure this time wala nang mangyayaring masama sa kanya. Seryosong sabi ni Sebastian, hindi niya palalagpasin ang nangyaring ito, alam niya may mali sa mga nangyari at iyon ang aalamin niya. Matapos magbilin kay Rocky, maingat na sinakay ni Sebastian si Hemira kay Thunder, at mabilis na umalis. Ang mga matatanda naman ay naiinip na naghihintay sa mga apo nila, lubos na nagtataka ang dalawa, kung bakit wala pa ni isa sa mga apo ang dumarating. May dumarating po, ang tingin ko ay si Thunder po, sabi ni Manggoyong nang mat-anuan ang isang kabayong parating. Napatayo naman ang dalawang matanda, upang salubungin si Sebastian sa pag-aakala na ito ang nanalo. Teka Solomon, bakit sakay ni Sebastian si Hemira? At tila wala itong malay, ang tanong ni Margot, malapit na ang apo sa kanila, kaya nakikita na nila ito ng malinaw. Nang malapit na ang apo ay agad sila lumapit dito. Manggoyong, kunin niyo ang sasakyan, bilisan ninyo, utos ni Sebastian sa katiwala, habang pinapahinto si Thunder. Oh my God!
Sebastian, what happened to Hemira? Tarantang tanong ni Margaret. Nasa gubat din ang asawa mo Sebastian, hindi mo pa sila kasama. Nag-aalalang tanong din ni. She's with Rocky, magkakasama kami, le-explain everything later. Kailangan muna natin dalhin si Hemira sa hospital. And Manggorio magpadala kayo ng sasakyan sa gubat, malapit sila sa may bakana dito, tinuro ni Sebastian ang direksyon kung nasaan sila Phoebe. Masusunod po senyorito. Siguraduhin nyo na maisusunod ninyo agad ang asawa ko sa hospital, dahil kailangan din siyang tignan. Opo, senyorito. Hemira was lucky to have no bone fracture, gayon pa man kailangan pa rin niyang suotin ang arm support na ito sa kanyang kanan na kamay, kailangan ipahinga muna niya ang kanang braso niya. As for her head injury, okay na ito, wala naman siyang internal bleeding, malakas marahil ang pagkakabagsak niya, kaya nawalan siya ng malay. Hindi biro ang nangyari sa kanya, kaya I suggest give her rest and ingatan siya ng mabuti, mahihirapan siya pansamantala sa paglalakad niya, dahil sa pele na natamo. Isa sa nakatulong din kay Hemira ang pagiging dalubhasa nito sa pagsakay ng kabayo, kaya marahil ay ganyan lamang ang nangyari sa kanya, kundi hindi pa ay hindi ganyan ang magiging kalagayan niya, paliwanag ng doktor na tumingin kay Hemira. Pero Doc, bakit di pa siya gumigising? Tanong ni Margaret. Wala na kayong dapat ipag-alala Doña Margaret, nagpapahinga lang siya. Any moment magigising na rin siya, masayang sabi ng doktor. Good to hear that Doc, sabi ni Don Solomon. For your wife Sebastian, ginagamot na ang mga gasgas niya at ang kanang hita niya, ay nabugbog lang dahil sa pagkakaidagan sa kanya ng kabayo. Aside from that she is fine. Thank you Doc, seryosong sabi ni Sebastian. I'll go now. I will just tell the nurse what you need to do. And all the medicine they need to drink. Matapos iyon ay umalis na ang doktor. Thank God nothing serious happened to the both of them, kundi hindi ko alam kung paano ako magpapaliwanag sa mga magulang ni Hemira, biglang sabi ni Doña Margaret. Nasa States ang magulang ni Hemira sa kasalukuyan. What really puzzle me is that, paano nakarating ang asawa ko sa gubat, seryosong sabi ni Sebastian. It's my fault Eho. Ako ang nagsabi sa kanya na maari siyang mamasyal sa gubat, sabi ni Solomon sa apo. Alam niya na galit ang apo niya ngayon, at siguradong isa kina Goyong at Rocky ang mapagbubuhusan ng galit nito, kaya inako na niya ang lahat. Lolo, you know the rules. Na kapag may nagkakarera sa gubat, hindi pwedeng may ibang pumasok. Pinipigilan ni Sebastian ang galit niya dahil lolo pa rin niya ang kausap nito. At isa pa, alam nila Mang Goyong at Rocky iyon. Hindi na napigilan ni Sebastian magtaas ng boses. Huwag kang magalit kina lola at lolo, higit sa lahat kina Mang Goyong at Rocky. Ako ang may kasalanan kung bakit nangyari ito, biglang sabi ni Phoebe. Tapos na siyang tignan at gamutin, kaya nagpahatid na siya sa nurse sa kwarto ni Hemira. Nakasakay siya kasalukuyan sa isang wheelchair. Sa kagustuhan kong makita ang lugar kung saan kayo daraan ni Hemira at makita kang makipagkarera, nakalimutan ko yung mga bilin sa akin ni Rocky, kung saan lamang ako daraan. I'm sorry, dahil sa akin napahamak pa si Hemira. I should be there not her. But she chose na siya na lang ang masigit na masaktan. I'm sorry, please wag ka magalit sa kanila. Di na mapigilan ni Phoebe na maiyak, alam niya dahil sa kanya nangyari ang lahat ng ito. Agad naman nilapitan ni Sebastian ang asawa. Stop blaming yourself, lumuhad ito upang magpantay sila ng asawa, pinunasan nito ang mga luha ng asawa, gamit ang kamay nito. It's accident love. No one like it to happen, isa pa kung anuman nangyari kay Hemira, don't blame yourself. I'm sure Hemira will not like to hear you blaming yourself, masuyong sabi ni Sebastian. Walang sino man ang pwede ilagay sa'yo ang sisi, dahil tulad ng sabi ng asawa mo walang may gusto nito. Magpasalamat na lamang tayo na pareho kayong ligtas ni Hemira, magpasalamat din tayo kay Hemira, dahil she is brave and clever woman, para gawin yung ginawa niya kanina, sabi ni Doña Margaret. For now Hemira is the hero of the day, pabirong sabi ni Don Solomon. Kaya calm yourself love, stop blaming yourself, Hemira won't like to hear that you're blaming yourself, sabi ni Sebastian sa asawa. Tumango si Phoebe sa asawa bilang sagot sa mga sinabi nito. Hemira, tawag ni Phoebe, nang mapansin niyang unti-unting dinidilat ni Hemira ang mata niya. Lahat ng nasa kwarto ay nabaling ang atensyon kay Hemira.
Thank God you're already awake, iha. Ano na ang nararamdaman mo ngayon? Masayang sabi ni Doña Margot. Aside from my whole body ache, I think I'm fine now. Hindi ko lang po mag-alaw ng maayos ang right arm ko. And my legs are aching when I move. How's Phoebe? Sabi ni Himira na bahagyang ngumiti. I'm fine now, Himira, thanks to you. I owe you this one. Masayang sabi ni Phoebe, nasa likod niya ang asawa. It's nothing kung ikaw naman ang nasa lugar ko. I'm sure you will do the same, sabi ni Himira. I don't know how to thank you, Himira, for saving my wife. I admire your presence of mind, na mabilis na nakaisip ng magandang paraan, para maiwasan ang mas malalang sitwasyon na pwede niyong naranasan ni Phoebe, sabi ni Sebastian, hindi niya akalain na ganun kabilis na mag-isip ng paraan ang dalaga, kaya labis-labis ang pasasalamat niya kay Himira. We still need to continue the race. I still want to beat you, sabi ni Himira. No need to do that. You already beat me. Ikaw ang nanalo sa karera natin kanina, Himira, name your prize. Masayang sabi ni Sebastian, really di makapaniwalang sabi ni Himira. Tama si Sebastian, iha, ikaw ang nanalo, hindi lang dahil sa magaling ka kundi, dahil din sa ginawa mo kanina. You deserve whatever prize you want, iha, segunda ni Don Solomon. If you insist that, I will accept it. Pero I want to think first what price I want. I want to grab this opportunity to think a good price for it, masayang sabi ni Himira. It's up to you, Himira. Anytime just call me if you think already what price you want. I'll keep that in my mind, Sebastian, nakangiting sabi ni Himira. Makalipas lang ang isang araw, nag-decide na lang si Himira sa bahay na lamang magpagaling, tutal ay may mag-aalaga naman nurse sa kanya doon. Samantala si Phoebe naman na muling nakakalakad na ng maayos, dahil sa ang pinsala na natamo niya ay bahagya lamang. I'm glad na okay ka na, love, kung alam mo lang kung gaano kalaki ang takot na naramdaman ko ng mga oras na iyon, thinking that I might lose you was the worst thing could happen to me. I don't know what I will do if I lose you, sabi ni Sebastian sa asawa, kasalukuyang nasa garden sila, nakahiga sa kanya ang kalahating katawan ng asawa. Thanks to Himira that nothing happened to me, I owe my second life to her, nakangiting sabi ni Phoebe, habang pinagmamasdan ang mga halaman at bulaklak sa garden. Aaminin niya hindi maganda ang impresyon niya kay Himira. Dumating pa sa point na pinagselosan niya ito. Maybe pwede silang maging magkaibigan ni Himira, because of what happened, she is willing to be friend with Himira. Yeah, mabuti na lang at magaling si Himira sa pangangabayo, and because of that she was able to save you and herself, sabi ni Sebastian sabay kiss sa noo ni Phoebe. You have to be careful from now on, love, I can't protect you all the time, so you must know how to take care of yourself. I don't these things will happen again, paalala ni Sebastian sa asawa. Hanggang ngayon nasa isip pa rin niya ang nangyaring aksidente, alam niyang may mali sa mga nangyari, at iyon ang nagpapagulo sa kanya. Yes sir, nakangiting sabi ni Phobem sabay pisil sa ilong ni Sebastian. Love, noon nagpunta kayo sa gubat. Is Rocky with you all the time? Tanong ni Sebastian kay Phoebe. Yes, he is. I think he also remind me not to go in the road where you will pass. Kaya lang sa sobrang excited ko na makita ka, hindi ko na narinig yung mga sinabi niya, kwento ni Phoebe sa asawa. Bakit mo naman natanong yun? Nothing, because I'm just confused kung bakit nasa track ka sa gubat that time. And now I know. May duda talaga si Sebastian tungkol sa nangyari, he will find out the answer for all the question he have. Pero hindi niya ito ipapaalam kahit kanino, hanggang hindi nasasagot ang lahat ng mga tanong niya. Promise me hindi ka magagalit sa kahit sinong tao nang dahil lang sa aksidenteng iyon, like all of us said it's an accident. And no one like it to happen. Hinarap ni Phoebe ang asawa, para makita ang mukha nito. I promise, tinaas pa ni Sebastian ang isa niyang kamay, natanda nang nagpa-promise ito sa asawa, matapos noon ay mabilis niya hinalikan sa labi ang asawa at niyakap. You're my everything now, love, kaya anything I will do for you, just always stay at my side. May buong pagmamahal na sabi ni Sebastian sa asawa. Lingid sa kaalaman nila ay may isang pares ng mga mata ang nagmamasid at nakikinig sa kanilang usapan.
Manggoyong kumusta na si Shadow at Titan? Iniwan sandali ni Sebastian ang asawa, upang tignan at kumustahin ang kalagayan ng dalawang kabayong sangkot sa aksidente. Hindi na po nagwawala ngayon si Titan, wala namang sugat o kahit na anong injury si Titan sir. Nabigla lang siguro ito sa mga nangyari, kaya madalas magwala, pero ngayon ayos na po siya, paliwanag ni Manggoyong kay Sebastian. Si Shadow, alam nyo himala ata ang nangyari kay Shadow, kung si Miss Hemira may mga sugat, at nagkaroon ng problema ang braso at mga paa. Si Shadow naman ay ayos na ayos. Mas malusog pa siya kay Titan. Kung tutuusin ay si Shadow ang bumagsak sa mga halaman at mabatong lupa. Nagtataka ang matanda kung bakit ni sugat walang natamo si Shadow. Gaano nyo kakilala si Rocky? Manggoyong? Kung meron mas nakakaalam sa mga nangyari si Rocky, iyon, dahil siya ang kasama ng asawa. Bata pa si Rocky ay kilala ko na yan, mabait na bata at masipag. Dito na lumaki ang batang yan, kaya kahit ano tungkol sa isla ay alam ng batang iyan, maging sa mga kabayo ay eksperto na ngayon ang batang iyan. Bakit mo naman natanong iyan, Eho? Takang tanong ni Manggoyong. Si Rocky ang kasama ni Phoebe ng mga oras na iyon. Manggoyong. Kung pinaghihinalaan mo si Rocky na may ginawa. Ako na ang magsasabi sa iyo na nasa inyo ang katapatan ng batang iyan. Marahil ay hindi lamang niya sinasadyang mawala sa paningin niya ang asawa mo. Pagtatanggol ni Manggoyong kay Rocky. I'm not doubting his loyalty, Manggoyong, but what makes me confused is that bakit hindi niya agad sinundan si Phoebe nang mawala siya sa paningin nito. I'm sure he is just near to my wife. Kung nasundan niya agad ang asawa ko, I'm sure the accident won't happen. Medyo seryosong sabi ni Sebastian. Kanina lang niya naisip iyan nang kausap niya ang asawa. Hindi niya magawang kausapin si Rocky, dahil nangako siya sa asawa na hindi magagalit sa kahit sino, related sa nangyaring aksidente, dahil natitiyak niya na siguradong magagalit siya kay Rocky, kapag sinagot siya nito na hindi siya nakontento, kapag kinausap niya ito. Natitiyak ko na hindi gusto ni Rocky ang mga nangyari, senyorito, pero gayon pa man hindi ko kayo masisisi, kung bakit kayo nag-iisip ng ganyan, dahil ako din ay may mga agam-agam tungkol sa mga nangyari, sabi ni Manggoyong. Agam-agam saan, Manggoyong? Takang tanong ni Sebastian. Sa tagal ko nang nag-aalaga ng kabayo, ay alam ko na ang mga kakayahan ng mga ito. Lahat sila ay pantay-pantay ang mga kakayahan, maliban lamang sa mga kabayong sadyang tinitrain ng kanilang mga amo. Tuldok. At sa tingin ko kahit hindi ko nakita ang buong pangyayari sa aksidenteng iyon, ay tila na-ensayo ng kung sino man si Shadow. Sa pagiging malusog nito at walang pinsala, ay isang ebidensya na ito na handa ang kabayo sa mga ganon pangyayari, paliwanag ni Manggoyong kay Sebastian. Kanina pa kasi pinagmamasdan ni Manggoyong si Shadow, at ni kaunti ay wala kang makikita na galing ito sa aksidente. Are you trying to say na capable si Shadow sa mga ganon aksidente? Na tila someone trained her in those kind of accident? Sunod-sunod na tanong ni Sebastian, tila mababali niya ang pangako sa asawa, na hindi magalit dahil sa mga nalalaman niya ngayon. Ang isipin na plinano ang aksidenteng iyon. Ang hindi niya matatanggap, risking his wife's life is too much. And he cannot forgive the person who's behind it. Kung mapapatunayan nga niyang plinano ang lahat, that person will pay high to him. Posible iyon, senyorito, pero ito ay obserbasyon ko lamang, at hindi pa ako sigurado, sabi ni Manggoyong. I want to find out the truth behind, Manggoyong. Wag mo muna ipaalam ito sa kahit sino. I want you to observe Rocky. And alamin mo kung sino ang regular na tumitingin kay Shadow. Gusto ko rin malaman kung gaano kadalas ginagamit ni Hemira si Shadow. I will also check kung gaano kadalas sa isla si Hemira, seryosong sabi ni Sebastian. Gagawin ko lahat ng inuutos mo, Eho. Pero tama ba ang interpretasyon ko na pinaghihinalaan mo si Senyorita Hemira? Tanong ni Manggoyong kay Sebastian. Siya lang ang pwede kong paghinalaan sa ngayon, Manggoyong. Sa tingin ko siya lang ang sumasakay kay Shadow, kaya siya lang ang pwede natin paghinalaan, paliwanag ni Sebastian kay Manggoyong. Pero kung plinano ni Senyorita Hemira ang aksidente, bakit naman niya hinayaan na masaktan siya sa aksidente? Bakit niya hinayaan na malagay sa alanganin ang buhay niya? Takang tanong ng matanda. Kung si Hemira ang may pukanan item, ano ang motibo niya? Bakit niya isinugal ang sariling buhay sa aksidente? Iyan ang aalamin ko, Manggoyong, sa oras na malaman ko na ang lahat.
ay hindi aksidente, pero umaasa pa rin ako na mali lahat ng nasa isip ko, dahil parang kapatid ko na si Hemira, at hanggang ngayon ay iniisip ko parent si Kuya Colin, until now iniisip pa rin ni Sebastian ang Kuya Colin niya. Kailangan niyang siguraduhin maayos ang kalagayan ni Hemira, dahil ayaw niya ma-disappoint ang kuya niya. Ayaw niyang sumira sa pangako niya sa kuya niya na aalagaan niya si Hemira. Samantala sa mansyon. Hi, Hemira. I bring some snacks for you. Sabi kasi sa baba ay hindi pa daw nagmimerienda. Masayang sabi ni Phoebe. Nilapag niya ang pagkain na dala sa gilid ng kama ng dalaga, na kasalukuyang nagbabasa ng libro. Thank you for that, Phoebe, pero hindi mo na kailangan gawin yan. May mga katulong naman dito. Binaba muna ni Hemira ang librong binabasa. It's fine, wala naman akong ginagawa. Isa pa, this is the least I can do, para sa nagawa mo sa akin, sabi ni Phoebe kay Hemira. Hindi mo dapat ginagawang big deal ang nangyari. It's nothing, kahit sino ang lumugar sa lugar ko noong mga panahon na iyon, ay gagawin ang mga ginawa ko, nakangiting sabi ni Hemira. It's big deal, Hemira, dahil buhay ko ang iniligtas mo, paliwanag ni Phoebe kay Hemira. Ganyan nga, Phoebe, tumuno ka ng utang na loob sa akin, para sa oras na sisingilan na kita hindi ka makakatanggi sa akin, sabi ni Hemira sa isip niya.